Ang ating topic ay why worry about diabetes? Doc, bakit po mag-worry about diabetes? Thank you for taking away. Doc Eric Herrera, take over na po. Ayan, perfect morning, Doc. Good morning po sa inyong lahat. Thank you, Coach Lori. And welcome po sa ating Virtual Nutrition Club. So isang matamis na umaga sa inyong lahat. Napakatamis na usapan ang pag-uusapan natin ngayon. At kaakibat nitong matamis na usapan na ito ay ang sakit na pwede niyang idulot. At ito ay ang diabetes. At bakit nga ba kailangan natin alagaan or mag-alala na kailangan nating pangalagaan at iwasan na magkaroon ng uncontrolled na diabetes. Okay, pero bago yan, magpapakilala po muna ako. So, sa mga first-timers, so ito po ako dati. We started Herbalife 2014. I weigh 209 pounds. Madaling mapagod, hinihingal. So, I feel old for my age. Sabi ko, hindi bagay yung nararamdaman ko. Baka mamatay ako agad, wala pa akong career. So buti na lang along the way, na-meet namin ng Herbalife na doon ko na-realize, despite the busy schedule pala, pwede pa rin, no? Na makakain ng healthy at maalagaan ng ating katawan, hindi mapabayaan ng ating katawan. As a doctor, medyo busy ang schedule, kaya mahalaga, no? Na ang ating kalusugan ay pinangangalagaan din. Okay? So dahil dyan, nag-take kami ng shake consistently, aloe tea and shake, I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. At doon ko nalaman na hindi lang pala pag-take ng shake, meron din palang community kagaya ng VNC na sumama kami dahil ang daming learnings, no? Ang dami mong namimit na tao full of positive people, and aside from that, natututo pa tayo at nasi-share natin sa mga mahal natin sa buhay. At syempre, yung upcoming extravaganza natin. So last day na ng ticket kahapon. So I hope sa mga supervisors natin, no, na nakabay tayo ng ticket for that. So enough of me. So pag-usapan na natin ngayon ang ating topic. Next slide. Okay. So ano nga po ba ang diabetes? So ang diabetes po, ito po ay isang kondisyon na kung saan ang ating katawan ay mayroong problema sa pagproseso ng asukal na pumasok sa ating katawan para magamit natin ng tama. So may pumasok na asukal, ang problema, hindi natin siya nagagamit or napoproseso ng maayos. At kapag nangyari yon, doon tayo nagkakaproblema na eventually, kinalaunan pwede maghantong sa tinatawag na diabetes, which is yung sakit na mismo. Okay, next slide. Sige. So pag sinabing diabetes, actually, may type 1 po yan. Yung type 1 diabetes, ito po yung common na nakikita sa mga bata. O yung tinatawag din na autoimmune diabetes. So sa simula po, itong mga bata na ito, nung pinanganak po sila, ang kanilang lapay ay may kakayahan, no, na iproseso yung asukal na pumapasok po sa kanilang katawan. Pero eventually, kagaya ng nasabi ko, no, ay autoimmune na tinatawag ito, ang mga cells ng katawan nitong mga tao na ito ay yung kanilang sistema o yung kanilang immune system ay sinisira mismo itong mga cells na ito na nagpoproseso ng asukal sa katawan nila. Kung kaya, habang tumatagal, pakonti ng pakonti, pabawas ng pabawas itong mga cells na ito hanggang dumating yung time na napakakonti na lang itong mga factory na nagpoproseso ng asukal, kung kaya't nagkakaproblema na sila. At dahil dito, hindi na sila nakakapag-release ng enough na insulin, kung kaya kailangan nilang mag-inject ng insulin. Exogenous insulin na tinatawag para masuportahan, no, yung pagproseso ng asukal na kinakain nila. So, sa type 2 naman po, ito yung mas common. 90% po ng diabetes ay nasa ganitong kategorya.
At makikita po ito sa mga adults, no? Sa mga kagaya natin. At ang problema po dito, meron naman pong enough insulin. Ang problema, hindi po nagagamit ng maayos or ng tama nung katawan natin yung asukal na pumapasok. So, marami tayong asukal, kumbaga marami tayong store, hindi natin nagagamit ng tama. At yun ang dahilan kung bakit kailangan natin uminom ng mga gamot or mag-inject din ng insulin para maproseso ng tama yung asukal na pumapasok. Yung gestational diabetes, ito po ay na-encounter sa mga uh, nagbuntis ng mga kababaihan, pero sinasabi nga, itong pagtaas ng asukal ay temporary lang dapat. Pag napanganak si baby, dapat bumabalik ang sugar nila. Dahil eventually, ang mommy na nakategorize as merong gestational diabetes, mas mataas ang tsansa na mauwi ito sa totoong diabetes na tinatawag. Even si baby. So mas tumataas ang tsansa na paglaki ni baby, pag hindi naging maayos ang lifestyle, pag tumanda si baby, pwede rin siya magka-diabetes. Okay? Next slide. Sige. So, next slide. So, saan nga po ba ginagawa yung insulin natin? So, ang ating katawan, no, kapag napakain tayo ng maraming halo-halo or extra rice or anything na gawa sa simple carbohydrates, nagiging asukal po ito. At nagre-react po ang ating pancreas or ang ating lapay. Sa papanong paraan? Siya po ay nagre-release ng insulin base sa dami ng asukal na kinain natin. Kasi magpa-partner-partner po sila. Pag nag-partner-partner po sila, that's the time lang po na magagamit ng katawan natin yung asukal or yung sugar na present dun sa pagkain na kinain natin. So yun po ang gamit ng insulin. Kailangan nilang mag-partner doon sa asukal para magamit. Hindi makakapasok ang asukal sa katawan natin at magagamit ng katawan kung hindi dahil sa tulong ng insulin. At through the years, pag paulit-ulit po na na-exhaust or kumbaga nag-overtime or nag-overload parati ang ating lapay, that's the time po na napapagod po ito at eventually, pag hindi niya na kinakaya, doon po siya bumibigay. At kung marami na po, doon po nagkakaroon ng problema, yung tinatawag natin na diabetes. So sa diabetes, ang nasa-sacrifice po, unang-una ay ang lapay. No? Eventually, yung mga complications, nahahawa na yung ibang mga organ system. Okay? Next slide. So, pag-usapan natin po ulit. Sa type 1 diabetes, so makikita nyo doon sa green na line, nagsimula po siya ng normal, pero dahil si baby, normal sa simula, pero habang tumatanda po siya, nauuwi po yan sa impaired fasting hanggang frank diabetes na po. So makikita nyo yung arrow, wala pong choice kung hindi dire-diretso po yan. No? Walang atrasan. Si type 2 naman po, makikita ninyo na nag-start siya, pwede normal. Eventually, napunta siya ng pre-diabetes. Eventually, napunta siya ng diabetes na category. Pero, kumbaga, from diabetes, pwede siyang umatras, no? Maging pre-diabetes so sa tulong ng mga gamot, no? So, at lifestyle, syempre. Si gestational diabetes, ganun din. So, ano lang ang kino-consider? Yung time frame through the time, no? Ang ating lifestyle at ating medications na tinatawag at ang ating physical activity na tinatawag. So, nandyan po sa baba yung mga category, kailan ba malalaman na normal pa at pre-diabetes at talagang diabetes na, no? So, siguro in a matter of ilang years, baka itong mga cut-off values na ito, baka mas bababaan pa. Kasi habang tumatagal, ang mga cut-off values ay pababa na
ng pababa, no? So, hindi natin masabi. So, depende sa mga pag-aaral, no? Na ginagawa nila sa kasalukuyan. Okay, next slide. So, ano nga ba ang pogi or ganda points ng ating mga tao para magkaroon ng diabetes? So, kung meron po tayong family history ng diabetes, nanay natin, tatay, lolo, no? So, ang sinasabi kapag nanay at tatay ay may diabetes, 40% chance, no? Yung mga anak magkakaroon ng diabetes din. So, 40%. So, saan nakasalalay yung ibang porsyento? Nakasalalay na yon doon sa anak, lifestyle ng anak, at physical activity ng anak, no? Sige. So, ano pa? Kung ang isang tao ay overweight or obese, so chances are, pwede niya rin pong makuha ang diabetes lalo na kung meron siyang family history, no, ng diabetes. So namana niya yung genes plus unhealthy lifestyle. So third is pag kulang tayo sa mga physical activity, hindi tayo ganong gumagalaw, so hindi ganong maganda yung circulation sa ating katawan. Next is yung race or ethnicity. So sinasabi tayo mga Asians, no, mataas din po ang ating chance for having diabetes. And ano pa, yung previously identified, way back, nagloloko na yung tinatawag na impaired fasting glucose or impaired glucose tolerance or mataas yung HbA1c. Dati, kapag hindi pa nagamot at napabayaan, no, hindi natin na-monitor, eventually pwede po yan mag-lead sa diabetes at kailangan natin maggamot yan. Kagaya po ng nabanggit ko kanina, ang isang nagbuntis o yung may gestational diabetes, meron din pong tsansa na mauwi yan sa totoong diabetes kung napabayaan. Ano pa? Ang isang taong may high blood can eventually lead to diabetes. Alam niyo po kasi, ang isang taong may high blood, mas mataas ang tsansa na magkaroon ng stroke at heart attack, no? Kesa sa walang high blood. Ang taong may diabetes po, na walang high blood, diabetes lang, mataas din po ang tsansa. Pantay lang po ang tsansa nila ng isang taong may high blood for developing stroke or heart attack. So ganun po katindi si diabetes. Kaya niyang pantayan ang risk factor ni high blood. So mas mataas ang risk kung meron po dalawa yung pasyente, di po ba? So mas mataas ang tsansa for developing stroke or heart attack. Ganon din po kung merong mataas na cholesterol, kung may history ng polycystic ovarian syndrome, at kung may history ng heart disease, no? Alam niyo kasi yung high blood at diabetes para pong magkapatid yan Gusto nila parati silang magkasama. Ayaw nilang naghihiwalay. Although may mga pangilan-ngilan na kaso na high blood lang or diabetes lang. Pero most of the time, nagko-coexist po siya dalawa sa isang pasyente. Okay, next slide. So ano nga ba ang symptoms? Alam niyo po, ang malungkot na katotohanan, ang symptoms po kasi ng diabetes ay hindi agad-agad nagpaparamdam. No? Hindi yung may diabetes ka ngayon mo rin naramdaman yung simptomas. Hindi po. Kasi ito po ay mga warning signs lang. No? So, ano ba ang mga warning signs? Kapag madalas kang nagugutom, no? Kain ka ng kain from time to time, para kang gusto mong kumain, no? Oras-oras, so that could be one sign. Ano pa? Yung pumapayat ka, nagbabawas ka ng timbang, hindi ka naman nagbabawas ng pagkain. No? So, ibig sabihin, yung kain mo ganun pa rin, pero patuloy sa pangangayayat. Kasi nga po, kagaya nung nabanggit ko kanina, hindi nagagamit ng katawan yung asukal. So, pumasok lang siya, pero hindi siya pumapasok sa sistema natin. So, yun ang dahilan kung bakit pumapayat. Ano pa, mayat-maya, nauuhaw. Although ngayon, no? Mainit ang panahon natin ngayon, talagang uhawin tayo. Pero ito ay mayat-maya, no? Na parang nanunuyo yung kanilang labi at lalamunan at gusto nila mayat-maya umiinom, no? Ano pa? Ihi ng ihi, especially at night, 3 to 4 times a day,
no? At especially kung bata pa naman, kung wala pa naman problema sa prostate, tapos ihi ng ihi, bukod sa UTI, bukod sa prostate problem, pwede nating i-consider na baka nagsisimula na yung diabetes. Ano pa? Lumalabo yung paningin, especially po sa umaga. So mapapansin nila, halimbawa hindi pa confirm na may diabetes ang isang taong suspetsya na may diabetes sa umaga, malabo, no? Kasi hindi maganda yung asukal. Pero pag nagtatanghali na, gumaganda na, lumilinaw na yung paningin niya. So that could be one sign. Ano pa? Madaling mapagod. Bakit madaling mapagod? Kasi kumakain nga siya. Pero yung kinakain niya, hindi nagagamit ng katawan niya. So wala rin siyang enough energy. Kaya madali rin mapagod ang isang taong may diabetes. Ano pa? Mas madalas po ang mga infection sa kanila. At itong mga infection na ito, itong mga mikrobyo na ito, ay hindi pangkaraniwan. So, hindi pangkaraniwan. Kaya minsan, ang gamit ng antibiotic ay hindi rin pangkaraniwan. Kasi hindi pangkaraniwan yung kalaban natin sa mga infection na may diabetes. Ano pa? Dahil hindi pangkaraniwan ng infection, mahirap silang gamutin, minsan matagal din maghilom ang mga sugat. Kasi alam nyo, yung matamis na dugo ay paboritong-paborito yan ng mikrobyo. No? Kaya nga po ang isang tao na ooperahan or may sugat, mahalaga na bukod sa maganda yung antibiotic, kontrolado rin ang asukal dahil hindi po basta-basta maghihilom ang sugat kung ikaw ay may diabetes. Next slide. So, napakaraming symptoms po, no? Ngayon, punta naman tayo sa mga komplikasyon. Ito ay yung mga pag napabayaan na ng matagal. So, number one, pwede nating hatiin ang problema doon sa mga maliliit na ugat ng katawan natin at doon sa malalaking ugat o yung mga macrovascular. Doon sa microvascular, number one, pinaka-common po na tinatamaan ay yung kidney, no? Yung tinatawag na diabetic nephropathy. At ito eventually nagre-resulta sa end-stage kidney problem at nauuwi po sa dialysis. So ano pa? Yung tinatawag na diabetic retinopathy. Ang problema naman po yung sa retina ng mata. So kung last time no na kung present po kayo na pag-usapan natin ang eye health, so may diniscuss tayo ay tungkol doon ay retinopathy. So diabetic retinopathy ang isang cause ng retinopathy sa mata. So anong problema? Mataas na sugar ng mahabang panahon ay sinisira ang retina. At kapag nangyari po yon, again, irreversible po yon. Wala na pong atrasan kasi magpo-progress po yun at eventually pwedeng mawala ang paningin ng pasyente. Sa neuropathy naman po, yung tinatawag na diabetic neuropathy, nagkakaroon sila ng parang tinutusok, no? Ng mga aspile, yung mga digits, yung mga dulo ng kanilang daliri or sa paa. So, ganun din po. Anong dahilan? Kasi yung mga neurons, yung mga cells, no, sa nervous system natin nadadamage dahil sa mataas na asukal. Sa mga macrovascular, so particularly sa utak, nasabi ko po kanina, tumataas ang tsansa ng stroke, no, ng isang taong may diabetes. Ganon din po ang heart attack. Kaya mapapansin nyo, isa sa mga complications yan. At ano pa, ang daloy ng dugo sa mga ugat, nagiging anong tawag dito, hindi siya flexible, no? Nagiging stiff, matigas, kaya pagdaloy ng dugo, no, hindi maganda. Kung kaya minsan kikita ninyo nangingitim yung mga extremity, so yung tinatawag na peripheral arterial disease. So ang problema yung mga ugat mismo. So napakaraming problema ng diabetes mula ulo hanggang paa. Bakit? Kasi walang parte ng katawan na hindi dinadaluyan ng ugat. At doon sa loob ng ugat na yon ay ang matamis na dugo na dumadaloy doon 24 hours, no? Kung hindi natin magagawa ng solusyon. Next slide. So,
tandaan natin, ang asukal po ay nakaka-addict. And para lang po siya ng mga prohibited drugs na nakaka-addict din, no? And ang malungkot na katotohanan, pag ang isang tao ay nahulihan ng prohibited drug, yun pwede siyang ikulong, no? Kasi bawal yun kasi gumagamit siya ng addictive na substance. However, kapag ikaw nahuli, umiinom ng soft drinks or kumakain ng matamis, hindi naman tayo hinuhuli. Although, yung ginagamit natin is also addictive. Pero through time, dahil na-addict na nga po no, ang isang consumer doon, fine-face niya or hinaharap niya yung consequence no ng pagiging addictive sa matamis no. So siguro kung pwede lang din ikulong no yung mga mahihilig sa matamis at masasama doon sa kulungan ako siguro marami ng guilty no. Sige, buti na lang hindi no. Sige, next slide. So tandaan natin ang sugar hindi lang po yan nakukuha sa may mga makulay na inumin. Present po yan sa mga tinapay, particularly yung mga white bread, sa mga cereal, sa mga juices, even sa mga ketchup, makikita niyo po yan. So sugar is everywhere. Iba-iba lang po ang forma, iba-iba ang itsura, pero sugar pa rin po yun. So hindi lang po siya sa kanin nakikita. Nakikita po siya everywhere. Ingredient siya sa almost everything no, na pagkain natin. So check the label bago tayo mag-consume ng sugar sa ating mga pagkain. Next slide. So, ano nga ba ang recommended? So, ito mahalaga, tandaan po natin. So, iba po ang recommendation sa babae, iba ang recommendation sa lalaki, pero para simplehan ang mga bagay, ilan ba? So, dapat po ay 25 grams of sugar araw-araw. Gaano karami yon? 6 teaspoons of sugar daily. Hanggang ganon lang po. Mas maganda if you can consume less. If we can consume less, the better, lalo na kung meron tayong history or meron tayong POGI or ganda points no, for developing diabetes. So, the less sugar, the better po para maiwasan natin of developing diabetes. So, tandaan, 6 teaspoons or less, mas maganda. Sige, next slide. So, ano nga ba ang pwedeng maibigay ng mataas na sugar? So, hindi lang po may epekto sa panloob, may epekto rin po siya sa panlabas. Base po sa pag-aaral, no, I think ginawa ito sa Netherlands, no, nakita nila, nag-aral yata sila mga 600 na mga subject. So, nakita nila na subject yung isa sa isang group sa mataas na blood sugar, yung isa sa high blood sugar, at nakita nila no, na nagbago yung itsura ng kanilang mga balat. So, nagkaroon ng 1 ml per liter increase na blood sugar, ang perceived age tumaas by 5 months. No? So, ang mataas na asukal ay nakaka-wrinkle at nakakatanda din. Kumpara dun sa may mga normal na sugar, maganda ang asukal. Kaya pansinin niyo po, kung mabilis nagre-wrinkle ang ating mga balat, check your sugar. Baka isa yun sa dahilan. No? Next slide. Ano pa? Ano pang pwedeng gawin? Nire-relate din po ang sugar for developing cancer, particularly breast cancer and colon cancer. Bakit? Ang sugar intake increases yung mga ano tawag dito? Inflammatory happening sa ating katawan. And particularly, ito yung pinag-aaralan nila, na nililink nila with the other forms of cancer on study part pa rin sila, pero ang link na nakikita nila so far, particularly dito sa dalawa. Okay, next slide. So, tandaan natin, ang asukal, ano ang pwede niyang maibigay? Pwede niyang magbigay ng bilbil or belly fat. It promotes weight gain. Pero wala po siyang nutritional value. Walang nutrients na makikita dyan. Walang minerals, walang proteins, and walang fiber. In short,
hindi po siya healthy kainin. So kung hindi siya healthy kainin, dapat bawasan natin ang pagkonsumo niyan, no? Dahil wala po siyang nutritional value. Next slide. At marami pang problemang binibigay. Ano naman po ang relationship ng sugar sa resistensya natin? Okay? So kung mapapansin niyo, bigyan ko kayo ng background, no? Ang isang taong may diabetes, sinasabi nila immunocompromised. Tama po. Bakit? Dahil yung mataas na sugar niya, pinapababa yung resistensya niya. Okay. So bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. So ito po ay isang cell, no? So makikita niyo po diyan doon sa cell na 'yon, no? Meron siyang yung letter C po ay vitamin C, no? So yung vitamin C po mas pumapasok po doon sa cell yung vitamin C para tumaas yung resistensya ng cell overall yung katawan ng tao at malabanan ng infection, no? So ano naman po ang nangyayari kapag nag-introduce ng sugar? Yun pong space na nakaalat para sa receptor or pagpaparkingan ng vitamin C, inaagaw po siya ng sugar molecule. So kumbaga, nauunahan ni sugar molecule si vitamin C para dun sa parking space na yon. So ano ang resulta? Mas napupunuan nung sugar yung parking slot na nakalaan para kay vitamin C na makakatulong para tumaas yung resistensya. Kaya nga po, makikita nyo, yung vitamin C dito sa kaliwa, ang concentration niya 13 times lang kumpara doon sa 50 times concentration doon sa kaliwa na mababa ang sugar sa diet. So yung nasa kanan, malamang palakain ng matatamis, kaya mas maraming sugar ang na-occupy nung parking space na dapat nakaalat kay vitamin C. So ang mangyayari, mas mababa ang resistensya niya kumpara doon sa kabila. Okay? Next slide. So, sugar and diabetes. So ang sinasabi, pag mahilig tayo sa matamis, 83% chance of developing diabetes. So, kung lumalagpas tayo parate doon sa konsumo na 25 grams, nagiging 50 grams pa, minsan 100 grams araw-araw, ganun tayo. Sa maraming panahon, hindi malayo, eventually, magkaroon po tayo ng diabetes. Okay? Next slide. Kaya iwasan natin. No? So let's beat diabetes. Next slide. Sa papanong paraan natin gagawin yan. So number 1, syempre, healthy diet. Ito naman po talaga ang cornerstone para hindi tayo magkaroon ng diabetes. Pangalawa, gumalaw-galaw po tayo. Huwag tayong parating nakaupo or nakahiga. So let's move around. Kasi ang physical activity po ay nakakatulong para gumalaw ang insulin sa ating katawan at mag-circulate at lumabas siya sa ating katawan at para magamit natin. And syempre, kung wala tayo sa ideal weight, kailangan natin mag-maintain or mag-convert into a healthy body weight. At syempre, kung talagang nag-healthy diet na tayo, nag-physical activity na tayo, ideal weight tayo, at hirap talaga yung katawan natin, that's the time na kailangan talaga nating maggamot, no? Kasi pag hindi natin ginawa ito, yung mga complications na nabanggit ko po kanina ay pwede nating maranasan. At ayaw natin yon. Sige, next slide. So, ito madalas po na tanong. Diabetes ako pero may nalalasahan ko yung shake, matamis. May sugar ba yung shake natin? Meron po. Pero pinag-isipan mabuti ni Herbalife, no? Ang ingredients ng ating shake ko. So alam niyo na po yan, napaka-healthy ng ating shake. Meron pong sugar ang ating shake. Next slide. Pero ang kagandahan, ang sugar sa shake natin ay yung tinatawag na isang klase ng sugar which is fructose. Instead na yung normal na asukal, yung kulay puti, which is sucrose, no? So yung fructose po, mas matamis siya
Kasi natural sugar po siya. Mas matamis siya than regular normal sugar. At dahil mas matamis siya, kumbaga, imbis na 1 teaspoon ang ilalagay mo, 1/4 teaspoon na lang. So less yung dami na kailangan mo. Kasi naturally sweet siya. So therefore, mas less yung kailangan mo. Next slide. Bakit kailangan lagyan ng asukal? Kasi ang protein po, para mapaganda yung lasa niyan, kailangan haluan ng sugar. At naisip ni Herbalife, bakit hindi fructose yung ilagay natin? Healthy na, hindi pa siya nakakapinsala doon sa ating lapay. At na-maintain, dahil sa fructose, na-maintain niya ang low glycemic index ng ating shake. Ito rin ang dahilan kung bakit napakasarap ng shake natin, kung kaya't ang ating mga drinkers, kami, no? Including kami, hanggang ngayon, ay nag-shake pa kami dahil talaga naman napakasarap, no, ng lasa. At ano pa, it does not pose additional burden sa ating lapay, nabanggit ko kanina. Helps provide a balanced nutrition at less carcinogenic. So less carcinogenic of the nutritive sugars na nabanggit ko. Like yung mga table sugar, di ba? Napag-usapan natin kanina, sugar and relationship niya sa cancer. So, si fructose, less carcinogenic po siya compared sa ibang klase ng sugar. Okay, next slide. So, again, let's make our everyday morning great. Iwasan natin itong mga sugars na to, no? Na made up of simple sugars. Let us take the healthy shake, no? With nutritive ingredients na kailangan ng katawan natin. So alam na po natin kung ano yung makakasama, alam natin kung ano yung mabuti sa atin. Next slide. So napakaraming pagpipilian, no, ng atin. Kaya nga, nandito tayo kasi we want to provide the best nutrition for our best life. And dahil dyan, tayo ay in-award din, no, na super brands, no? Sa Philippines, napakaraming product ang pwedeng pagpilian at ito lang po ang masasabi ko. Ito mga produkto na ito nabuo out of science, out of our needs na kailangan. Nakita ni Herbalife, ano yung mga supplements na talagang kailangan natin, specified for our body, specified for our needs. Next slide. So with that, at talaga namang napakagaling ng ating mga products, syempre, meron tayong award as #1 in the world when it comes to meal replacement and protein supplements, #1 in weight management and well-being, and #1 in active and lifestyle nutrition. So bawas-bawasan na po ang pagkain ng matamis. Huwag tayong dumagdag sa problema, bagkus ay maging part tayo ng solusyon of spreading good nutrition sa ating mga kasambahay, kasama, sa trabaho, kaibigan, at mga kamag-anak. And with that, thank you and back to you again, Coach Lori.